pinapatay yung glue muna. Basta pag dinikitan niya yung Harit, so medyo mahirap. May certain level of technicality yung glue versus Irithel. Pero ang nagpaganda rito sa glue matchup is yung sinabi ni Rockard kanina na walang counter. Walang sagot dito mula sa side ng Aurora. Usually may mga soft counter pa kung hindi mo na malak in yung Faramis or yung Vex. Madami pang ibang sagot. Pero this time around, it feels like pag pumasok yung glue, wala kang choice kundi tanggapin kung ano yung sasabihin niya. So let's see kung magiging difference maker ba yun dito sa game number 1 ng Aurora at Bigetron Alpha. Ang hirap doon, men. Pag sinabi sa'yo ni Glue, ang pangit mo. Wala kang magagawa. Tatanggapin mo yun. Walang no counter, no? Lalo pag nanggaling kay Luke, men. Pogi pa naman si Luke. Galing pa kumanta niyan. Galing pa kumanta! Mainit pa Pamela kay Rena J. Sabi niya, tara 1v1 tayo. Kaso yun, masakit lang yung hampas ni Khalid. Lalo si Khalid dito ay merong hawak ng thrill. May added adaptive damage. So, makapdi talaga yan. So, bra. So, at least for now, pwede lang naman sa... Anong to? Patawag dun, sumilip-silip lang si Pamela. Pero habang wala pa siya Way of the Dragon as well, and wala pang way to follow up kung sakaling may tamaan yung nakakap ng Jeet Kundo, kailangan muna niyang mag-bush tech. And again, Super Ken, level 4 naman na yan. So, there will be some kill potential, pero there's not much after that. Sabihin ko sana, parang parang Filipino team yung naglalaro, pero parang gano'n na rin. Sabihin ko sana, mali pala. Pero parang gano'n na rin eh. Gano'n din. Tama naman, half true. Actually, huwag na tayo maglokohan. Parang gano'n din naman talaga eh. Pero kasi very relaxed yung takbo ng laro natin, parang wala masyado nagsusuntukan. I mean, unang nagsuntukan si Pamela at si Rena J kanina, pero yun, dumadash in lang, pinupok lang nila yung Khalid, pero may heal din naman si Rena J, so hindi siya masyadong, hindi sasama yung loob niya kaya Pamela. Dahil pwede niya na ma-sustain yung mga pokes sa gitna ng gagaling mula sa Bigetron Alpha. And maganda yung hawak ng River ni Rena J. Just make sure na na hindi ganun kadali for BTR to invade either the mid lane or the XP kasi yung nabigan ginamit yung Eternal Guard para ma-force out yung flicker mula dito kay Rena J. Would have been a nice kill for Bigetron Alpha pero they would take the flicker mula dito kay Rena J. Kasi yun nga lang sila nauna dito sa pagong. Aabot naman si Demon Cat however, pero nandun na yung zoning na ginagawa ni Luke. Tanong is may damage ba sila para ma-zone yung glue pero napalayo. Actually si Luke dito pero yung shadow kumabit! Doon kay Demon Kite and the shadow kill has been committed. Napatakbo dito si Demon Kite and the retribution will be there from Super Ken to secure the objective for BTR. Pero Aurora ang makakakuha ng first blood. That is the Hayabusa taken down. Di pa sila tapos sa Energy dito with the Raging Sandstorm onto Luke. And hindi naman kailangan ng counter para mapatay nila yung glue as Aurora takes the first 2 kills. Hindi ko think ganti doon, pero I think sobrang crucial nung ginawa ni Luke doon, kaya hindi siya nakapag-retry. Si Demon kahit talagang kinulit sagad ni Luke yung jungler ng Aurora, kaya at least nakuha nila yung pagong, pero kita mo naman, traded naman with 2 kills. So kahit pa paano, yung Aurora nakakuha pa rin ng advantage doon. Especially para kay Demon Kite, kasi di ba usually yung mga suyo, gusto talaga nila ng level advantage. Maaga pa lang. Oo. Ang ganda nung kasi nagka-outplayed sila eh. Yung Hayabusa, very typical of the Hayabusa, no? Na tinitigilan yung turtle tapos magsha-shadow sa kalaban jungler pag walang dash, automatic na magsha-shadow kill. Fortunately for Demon Kite may dash siya nun, pero very quick din yung response, yung punish ng Aurora na nag-turn kagad na nakita nila walang shadow yung Super Ken. Talagang hinabol nila yung tatlong shadow eh na hawak dito ni Super Ken, kaya nandun yung trade agad. So overall, maganda pinapakita na itong dalawang team na to. Very quick to punish. Yung Sipa, hindi nga lang tatago sa pader, pero it is gonna be enough. The shadow kill, hindi nga... Kinumit ba? I think, yes, nagamit siya. Kasi Eternal Guard. Galit na galit sila kay Rena J. Full commit yun. Si Rene J hindi na nakagalaw eh. Wala nang choice, wala na siyang chance na react. Even the quicksand guard not enough kasi pwede makancel no, knock-up ng Eternal Guard. Yep. BTR finding a trade first kill on the board. Pero so far, tahimik ang ating laro. Talagang naghihintay lang ng spells. Pero yung, of course, capability ng isang Khalid, ready to poke anytime pagdating sa may middle lane. Pero the turtle is gonna be spawning in 5 seconds. So nasa bold lane naman yun, makikita na natin sumama yung Harit pa rin na rin yung Irithel. And si Luke! Si Luke nandito rin, si Gluck! Si Go. Si Gluck. Gluck, men! Ang glue ni Luke. Si Gluck. Oo, kung ang Pilipinas may Glock men, ito, si BTR Alpha may Gluck. Kasi level 6 pa na siya, Gluck 6. Hoy, grabe naman yung zone na ginagawa dito ng Aurora, pero yung BTR Alpha, Super Ken di nakalapit kasi hinarangan siya ni Edward, nakakuha na ng dalawa dito ang Aurora. It's Pamela and Luke going down. And Moreno,
hinahampas ng sarili niyang Eternal Guard. Ano to? Bakit may Lord daw yung kalaban? Ah, may Valentina nga pala sa kabila, sabi niya. Night question, parang may nakita akong pumutok na mga ano yun. Nakuha ba ni Valentina yung passive? Kasi parang pumutok yung blue eh. Ah, pag ginampas ng Eternal Guard, Pag kinuha ng Eternal Guard, siguro. parang Kasi parang may pumutok eh. May mga ganong mechanics si Valentina eh, 'di ba? Pag yung ano nga, yung dragon nga pag kinuha niya yung boom skill ni Uzong, kuha niya. Siguro yung hampas sa Eternal Guard kasi may passive yun eh. Same sila ng passive tama. ni Vexana. Eternal Guard mismo. Tama. Isa sa mga things na pwede natin i-double check mamaya pag tayo. There's Pamela. I like it. Napopoke niyang Aurora dito. So BTR Alpha, pinoprotektahan lang naman nila yung purple buff ni Super Ken para hindi magulo ng Aurora dito yung jungle nila. So far, again, very quiet yung mapa natin. Munti ko sabihin very tahimik, napaka-konyo ko naman. Pero gano'n na nga. It is what it is. Tama. Tama naman, di ba? Mala PH versus PH, nagalawan ang nangyayari dito, ang katahimikan sa early game. Very high level, makrohan lang and pastuhan lang ng mga bush. Tapos Pamela dito ang sumisilip, kaso nakita niya si Demon Knight naka-washing. Medyo mahirap si Pain yan kasi may double dash pa. Si Demon Knight Super Ken with a shadow. Inaabot niya rito si Demon Knight. Paggamit na ng sprint pero Renegade with the flicker set! Pero makuhuli pa rin naman si Demon Knight sa may bandang likuran. Sa may loob ng torre pala. And 1 for 2 exchange in favor of BTR Alpha. Napasobra ata sila Renegade doon. Pero si Super Ken, sumobra din naman. Wala siyang shadow and pinilit na pa rin mag-clear ng wave. And inabot niya rito yung stolen Eternal Guard mula kay Yue, and Aurora equalizes that trade. Ang masama noon, yung paparating na turtle, walang purple buff na hawak dito si Super Ken. Yun lang. Na one hit combo. I don't know if that was worth it, pero I guess medyo hindi niya na-estimate na, ay, may Eternal Guard pa pala. Hindi pa pala safe na umikot sa mapa. And again, yun yung mga scenarios na, I guess small things na again, pwede mag-snowball into really big ones. 8 seconds para sa purple dito in Bigetron Alpha. And I think kakampuhan na yan ng Aurora dito. Oo. Actually, pwede nga nilang i-rock yung turtle pero pinili nila, of course, objective. Very Filipino MLBB. Si Luke, nakapok dito, Fernando Eternal Guard. Mula dito kay Moreno, Raging Sandstorm mula kay Renegade. Forcing out the flicker from Moreno, pero unang tutumalik sa Renegade. Hindi sa ang kanyang quick sun guard, yung sipa mula kay Pamela! Onto Demon Kite! Very big catch coming out from Bigetron Alpha. And si Luke, Ultra Zone sa may bandang likuran. And ito na yung sinasabi natin kanina, Rockheart. Wala talagang counter. Yung look ni Glue, pwede na rin. Wala. And yung Eternal Guard, ginamit na rin ni Yue, pero hindi sapat yun para ma-dissuade dito yung Bigetron Alpha. As they're still gonna be able to take that objective. And Super Ken, siya pa yung mag-i-invade. Dahan-dahan na nakakat yung napapabagal yung Abante ng Aurora dito. Si Luke, ang talagang target lock niya ngayon kay Edward. Ayaw niya makatulong si Edward sa teamfight masyado. And alam niyo yung pwesto ni Domain Kite ngayon is malaki pa yung difference ng damage output ng Irritel kumpara sa Harit. So I think kinapitalize lang ng Bigetron Alpha na alam mo yung Harit, mas maaga mag-power spike kesa dyan. So why not force a 5-man teamfight and yun na yung nangyari. Yeah. Nalilimitahan nila yung lead dito ng Aurora. Hindi pa Pamela dito. Nasipa pa niya si Edward. And that is gonna be a combo coming up for BTR. Pero unang tutumba rito yung show ng BTR Alpha. Naka-double kill naman si Super Ken. However, that's a shadow kill. Taking down Edward and Renegade. And ngayon, si Demon Kite ay tamang hanap muna ng potential trade-off dito. Kaso ang problema, wala silang makikita dito sa mapa. Dahil nakapwesto sa mga bush dito ang BTR Alpha. Look once again. Looking to zone out the enemies, and si Super Ken playing the macro game, split push muna. Eman with the Zaman Force. Harit is dishing out so much damage. Ayun na nga yung putok nung Vexana. Pero Super Ken naghahanap ng potential pick-up sa may bandang kaliwa. Pero siyang shadow kill, pero wala siyang mahanap target. It's just Renegade. And alam natin na medyo sayang yung shadow kill kapag ginamit mo sa isang kalid. Ano buhay ni Renegade dito kasi wala siyang choice, parang sobrang all-in lang nung pwede niyang gawin. Pag pumasok siya, parang wala nang labasan. And again, it's just the amount of damage. Yung damage profile din dito ng Bigetron Alpha is napakaganda. Just to make sure na madami din silang pang-cancel ng Quick Sun Guard, by the way. Hindi din basta pwede tumangkay si Renegade sa harapan. Kahit yung glue lang, kaya niyang cancelin yan eh. Oo, pag nadikitan tsaka nahila mo, pag nadikitan ka, tapos ka talaga. Tapos ang masakit kasi dito, yung typical combo ng Aurora, yung Khalid tsaka Vexana, wala silang Vexana. I mean, pwedeng kopya ni Yue.
yung Eternal Guard, pero hindi ganun ka-potent kasi yung Vexana talaga napakalaking tulong kapag may kasama kang Khalid. Yun yung pinag-uusapan natin kanina, pag inabot ka ng kamay ng Vexana, pwede ka mag-start ng isa pang rank game. Combo nalo, wala nang bisigan, no? Combo nalo. Oo. Ayan na nga. Sure win eh. Possible again. Sure win talaga yun kasi ang tagal nun. 8 seconds siguro, mga 7 seconds. Oo, Pag men. sinagad mo yung Sabi ko nga yung combo nun. pwede ka mag-queue. Pwede ka mag-queue. na ulit. Promise. Next game. Kasi ang next nun, syempre patay ka na, diba? Pwede ka nga mag-queue. Legit. Pero at this point, ang tanong is malalanding yung balahan dyan. Especially ngayon with Pamela nasa harapan. Oh, Rene J! Naku po! Nagamit na ni Rene J! Namatay yung germs. Yung si Pamela dito, tinamaan ng pokes coming up from Rene J. So kahit paano, wala naman na yung ultimate ni Khalid. Pero hindi pa rin naman makapagsimula ng Lord dito ang BTR Alpha. Pero napapoke sila. Napapoke din yung Aurora. Kasi, and di rin sila makalapit kasi may glue na nag-aabang dito sa mga damo. Yung mga bushes ay chinecheck na ng Bigetron Alpha dito. Look, is just doing his job. Para siyang security guard dito. Chinecheck niya lahat ng pwedeng labasan ng Aurora. Yung mga checkpoints ng BTR Alpha. Super Ken, starting the Lord, Rene J. He will have the Raging Sandstorm in just a bit. Pero yung Lord medyo bumababa na yung HP. Kailangan nang rumisponde ng Aurora. I-reset ba ito ng BTR Alpha? Hinawakan ni Rene J, pero here comes the Glook. Pero Eternal Guard nagkalabas na, dalawang Lord tinamaan si Rene J dito. Shadow kill, di pa ginagamit ni Super Ken, Shadow pa lang. Pero nakuha na nila yung kill dito kay Rene J. And si Eman, sabi pa na likuran, napagamit ng Purify, pero habol sila ng Yue. Pero the retribution is there, mula dito kay Super Ken, objective secured by Bigetron Alpha. Super Ken with the Shadow, able to dodge away. Oh, bumalik! Naku po, bumalik sa kamatayan. So, nakakuha siya ng trade dito, si Yue, yung napatay niya. Pero that's 4 members from BTR Alpha being taken down, and silok na lang yung natitira ng miyembro dito ng BTR, and tutumba na rin siya sa kamay ni Demon Kai. 2-4-5 exchange in favor of Aurora. Although nawala yung Lord sa kanila, this is very big for them kasi pwede nilang linisin yung mapa ng Bigetron Alpha. Napasama siya sa balik niya dun sa Shadow, man. Hindi niya natansya yung damage ni Ming. Naku po. Hindi niya natansya si Ming eh. Nakatingin kasi si Ming eh. Hindi Pinagbabarin tumingin niya kay eh. Ming eh. Yun yung problema eh. And Aurora, again, even though they lost that Lord, kahit paano, pwede nilang linisin yung farm sa side ng Bigetron Alpha. Although they will have to clear the big minion waves, yung Lord waves na sinasabi natin, yung mga enhanced minion waves, ang daming tawag sa mga yung minion waves. Basta yung wave na kasama ni Lord. Mga followers niya yun. Mga followers. Ay, no, guys. Okay, si Renishi, honestly, ang hirap nung situation niya ngayon. Pero I think the moment makuha siya ng Winter Crown, this will be a lot easier na mag-regen or mag-reload para susunod na Hindi ba siya fight naka-conceal? after the Raging Sandstorm. Hindi ba siya naka-conceal? No, kasi, ano? Kung naka-conceal siya, hindi siya pwede mag-Winter Crown. Ayun. Or baka naka-courage siya. Ewan ko. Actually, wala pa ako nakikita conceal eh. Tignan natin. Baka sa ngayon. siya. Baka naka-courage Ano siya. ba? Baka naka-rage, Kasi so far, I think that's the next logical step. Kasi talagang tunaw siya pag wala siyang ginawang after the Raging Sandstorm. Yeah. Kumbaga, hindi layered yung talon dito ng Aurora. Pamela nag-aharap Let's ng see. dito. Pero kita siya ng kita siya ng Aurora. Although wala kasi silang hard engage eh. So hindi rin nila ma-punish yung pwesto dito ni Cho. Wala sila ng mga tulad ng mga Edith, ng mga Tigreal. Lamang Hindi talaga yung sa mga- bush check yung yung Oo. Bacon, no? Simula kanina. Kasi pwedeng hawakan ng Cho lahat yan eh. Kumbaga, Shunpo lang ang puhunan. Ang only chance lang na ma-lockdown siya dito is kapag nag-layer yung stun ng Suyu into Raging Sandstorm into the crowd control of Edward. Kaso bibigay mo lahat yun sa isang Cho. Saka yung yung hindi ata, boss. Eternal Guard. Oo, yung stolen na Eternal Guard. Diba? Parang bibigay mo lahat yon tapos isushunpo lang nun Cho. Parang wag na, boss. Tapos free hit na si Super Ken tsaka si Eman. Pag ganun, di ba? So, honestly, ang laki talaga ng advantage ng Bigetron Alpha, especially in the mid lane push control. So, maximize nila yon. And si Pamela, kita mo naman, talagang abanting-abante and has full vision, by the way, of Auroras habang umikot sila dito. Kita ni Pamela 4 seconds lahat. to next. Para siyang ilaw, men. Iniilawan niya yung mga madadilim na lugar. He lights the way. Oo. Oh, ayan na. Nakita siya. Ayun, sinunpo lang, boss. Sinunpo lang. Pero at least hawakan ng Aurora. Dito yung bush ng Bigetron Alpha in front of the Lord. Super Ken.
starting the Lord. Nandito rin naman si Demon Kite. So kahit paano, this is an equal contest. However, si Dominic Kite dito forced to clear the wave first. Pwede mag-turn dito yung Bitter Alpha. Nakapwesto si Pamela. Pwede siya maghanap ng flicker play. Demon Kite, wag ka magpapakita. Alam nila nandiyan ka sa bush na yan. May flicker yung Joe! Pero na-stun ni Edward. Nakaka-cancel dito yung potential engage na mangyayari. And Pamela has to go out. And Bigetron Alpha. Kailangan nilang i-reset yung kanilang sarili. Kahit paano naman naka-slow push yung top lane. Medyo maganda yung pwesto ng Cho sana kanina kaso nandoon yung Phobius to provide the cancel na utility. And andyan yung Conceal. Naka-conceal pala. Naka-conceal pala dito sa Reyna Chase. So wala nga Winter Crown. Dito yung Khalid. Super Ken with the Shadow. Wala siyang energy, Rockart. Kulang yung energy niya. Hindi nag-Milo. Pero si Dominic dito sa may bandang likuran. Sinipa palayo. Pero una mamamatay. Yung Cho dito. And si Demon Ken makakasipin ng Lord. Shadow kill. Ginamit na rito ni Super Ken. Meron pa siyang Shadow Purify. O para hindi makakabet yung Shadow dito kay Yue. And Super Ken ay tutumba. Aurora with the outplays against Bigetron Alpha. What a beautiful play. And again, as much as nagsobra effort ni Super Ken doon to try to stay alive and keep the energy going, talagang hindi na naging sapat and mas malaki talaga yung retry and damage output ni Demon Kite doon sa Lord na yon. So beautiful juggling din na ginawa ng Aurora. Ang dami sa kanila na low na doon. Pero so far, they managed to stay alive and sila ngayon nakuha ng Lord and 2 kills. Ang greedy ni ang greedy ni Super Ken. Kanina sinubukan niya patayin yung Valentina. Although nakuha niya naman yung kill, pero napatay din siya. Pero doon sa Lord fight na yon, sinubukan niya shadowan yung Valentina. Binilagyan pa niya. Pinanis siya ni Yumi, pinurify eh. So hindi siya makakabit doon sa Valentina. Pagbalik niya, maling shadow yung pinuntahan niya. So naiwan siya sa loob ng ng bisig ng Aurora and biyakap siya ng buong buo. And ngayon, Bigetron Alpha kapit sa base malala. And si Luke dito hindi na kayang i-sustain yung damage output ng Suyo. And ito, yakap na sila. Yakap na ang Bigetron Alpha. So dito na sila sama-sama sa base. Dito sila magbabanding. Yan, malaki yung minions doon sa baba at doon sa taas. So it's gonna be push time para dito sa Aurora. Naghahanap ng pwesto, naghahanap ng Oh, Moreno! Moreno with initiate! Patayan Germs! Oh, Renegade! Raging Sandstorm into 4! Members from BTR Alpha, the follow-up is there mula dito kay Demon Kite. And unang tutumba dito, si Eman. May counter set naman mula sa Bigetron Alpha, pero makaka-sustain. Mabubuhay pa rin si Demon Kite with the Immortality late purchase. Wow. Binate lang yung Shadow Kill and bumagsak din dito si Super Ken, the Super Bait. Mula kay Demon Kite sa may bili na Sky Guardian helmet para maka-regenerate ng HP. Pamela, nasaan ang kick? Hindi lalabas mula doon si Joe. And now, Bigetron Alpha gets wiped out and Aurora will secure the Game 1 victory. Beautiful ML para dito sa Aurora. MLBB, especially nung last engagement na yon, tansyado at basang-basa nila ang kalaban nila sa last engagement. So beautiful performance. And again, alam na alam yung limits ng mga hero nila, kaya nagawa din nila yon despite, some really